Germs, tapos na natin linisan yung ibang components nitong project natin. Ayan yung radiator, tapos yung ibang parts. Tapos na natin linisan yan, bali pinapatuyo ko na lang. Tapos balik tayo dun sa magneto bell natin. Tingnan natin kung tuyo na para mapatungan na natin ng top coat natin. Okay na to, palagay ko tuyo na to. Papatungan na natin to ng top coat natin na kulay itim. Check lang natin maigi yung pintura natin bago natin i-apply dun sa magneto bell natin. Kasi baka magbuo-buo yung natin pintura. Check well lang tapos apply natin maya-maya. Okay, first coat natin ng high temp natin na Bossni, kulay black. Gray kaya yung pintura ko dito. Gray na lang. Asan yung gray natin na pintura? Okay, nagbago yung isip ko. Ang gagamitin natin dito, metallic gray naman. Ito kasi yung common na ginagamit natin, itim. Ang gagawin ko ngayon, gray, metallic silver ang ipipintura ko sa magneto ko. Same lang din, high temp din. Ayan. High temp. Para maiba naman tayo kasi yung mga nakaraan, ang pinipintura natin ay lahat black. Black lahat yung pinipintura natin. Ngayon, para maiba naman ito, silver naman. Okay, Germs, tapos na yung first coating natin. Metallic silver yung ginamit natin na pang pintura dito sa magneto bell natin. Ayan, okay na yung first coating niya, bali papatuyuin lang natin ulit dun sa arawan. Tapos balikan na lang ulit natin mamaya para sa second coating niya. Okay na, ang ganda ng kinakalabasan ng ginagawa natin. Last time kasi, puro black yung ginagawa natin. Puro ganito, gloss black. Meron naman tayo dito available na Bossni rin. Metallic silver yung available. Ayan, tinry lang natin para meron din kayong option kung sakasakaling gusto nyo ng silver or gusto nyo ng black. O kaya ibang kulay. Magta-try tayo ng ibang kulay na high temp. Basta importante, high temp yung gagamitin natin. Okay? So ito, papatuyuin ko na lang ulit to. Alright, diyan ka muna. Kumikinang-kinang pa sa arawan yun. Balikan na lang natin ulit yung bell natin kapag okay na, kapag tayo na yun. Pero sa ngayon, ipapakita ko ulit sa inyo yung ginagamit natin na pintura. Okay, yung primer natin, gray, ito yung ginamit natin kanina, pang primer, high temp. Tapos yung pinang top coat natin ay metallic silver, ito. May option naman tayo, pwede naman tayo maglagay ng black or silver or kahit anong kulay basta nakalagay sa kanya high temp. Okay? So, shoutout sa Bossni. Hindi ito sponsored video ng Bossni, baka isipin nyo sponsored tayo. Hindi, ito lang talaga yung ginagamit namin. Kasi maganda naman yung quality ng pintura na to. Okay? So, balik tayo mamaya para sa second coating ng ating magneto bell. Sana hindi yan makuha ng mga nag-iikot na tao kasi baka ma-junk shop yung bell natin. Alright, balik tayo mamaya. Germs, update tayo dito sa cleaning ng magneto natin. Okay na, nalinis na natin yung area na to. Ang method natin dito parang dry cleaning lang. Hangin, tapos punas, tapos kuskus dun sa mga debris or yung mga alikabok na namuo sa loob. Kasi hindi tayo pwede mag-apply ng ibang chemical dito, gawa ng maselan yung area na to. Hindi tayo pwedeng maglagay ng kung ano-ano dyan. Especially yung mga chemical na panlinis. Hindi tayo sigurado. Baka maluto niya yung mga cover nung copper na yan. So ito yung extract natin sa kanya. Actually, nabawasan na to kasi nahangin ko na yung iba eh. Ayun ang daming dumi niyan sa loob. Mga buha-buhangin, tapos may mga maliliit na bato. Ayan yung nakakuha natin sa kanya. Tapos yung loob niya, ito, papakita ko sa inyo. Iilawan natin. Tatanggal na natin yung dumi dyan. Kanina sobrang dumi dyan. Tapos dun sa loob, ayan napunasan na rin natin, tapos nahanginan. Ayan yung method na ginagawa natin sa ngayon kasi wala pa tayong kompletong detalye kung paano hindi maapektuhan itong magneto na to pag nag-apply tayo ng mga chemical, okay? So sa ngayon, ganyan na lang muna. Dry clean lang tayo dito sa part na to. Yung ibang part, pwede natin basain, pwede nating lagyan ng chemical, panghugas, mga ganyan, tubig. Pero dito sa area na to, medyo sensitive tong part na to. Dito nakasalala yung natin, power. Okay, so ayan yung update natin dito. Okay na to. Okay na rin yung ibang components dun sa labas. Natuyo na. Okay na yan, tuyo na yan. So babalik tayo dito sa bell natin. Pipinturahan ulit natin ng second coating. Last coat na natin to. Okay, James, balik na tayo dito sa magneto bell natin. Apply na natin ng second coating. Kasi tuyo na rin naman. Check nga natin kung tuyo na. Okay, tuyo na to.
applyan na natin ang second coat natin. Ganun pa rin, yung metallic silver pa rin yung gagamitin natin. Apply tayo second coating, metallic silver. Okay na to, na-apply na natin yung second coat niya. Bali, same process ulit, papatayuin ulit natin to. Lagay ulit natin dito sa may araw. Yung alikabok, okay lang yan. Kung malikabokan siya, walang problema yan kasi di naman natin nakikita yan. Kumbaga, ang purpose natin, kaya natin pinipinturahan to para ma-protect natin sa kalawang. Okay? So, kung liliparan man siya ng alikabok, okay lang, walang problema yan. So, ang gagawin natin ngayon, mag-aantay na lang tayo matuyo yung bell natin kasi nakompleto na natin yung proseso natin. Pag natuyo yun, pwede natin assemblein ulit, pwede natin buuin yung mga kinalas natin. Ngayon, sa pagbubuo naman, ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano natin bubuuin ulit yung mga binaklas natin dito sa motor natin. So, antay-antay lang tayo, tapusin lang natin yung curing time natin itong bell natin. Okay? Kita-kita tayo mamaya ulit. Germs, balik tayo dito sa project natin, ADB 160. Magneto cleaning, tsaka magneto bell painting. Okay na siguro yung bell natin. Tuyo na siguro. Ikabit na natin. Okay na. Tuyong-tuyo na yung bell natin. Ayan, oh. Silver. Metallic silver yung kinulay natin sa magneto bell natin. Okay na to. Babalik na natin to dun sa motor natin para kapagana na natin yung motor. Okay na. Ang ganda ng kulay ng magneto natin. Shoutout sa boss ni Paint. Ayan. Maayos na ulit yung kulay ng bell natin. Nawala na yung mga kalakalawang niya. Ibabalik na natin to. Ibalik na natin tong magneto bell natin. Okay, nailapat ko na yung bell natin. Bali, tinapat ko siya dun mismo sa may parang lock niya. Sinicure natin na dapat nakatapat siya dun sa lock niya. Pagkatapos natin ilagay yung magneto bell, ibabalik natin tong pan. Pero this time, yung mga tornilyo na gagamitin natin para sigurado, lalagyan natin ng thread locker. 3 peraso to, lalagyan natin ng thread locker bawat isa. After natin mailagay yung pan, next naman natin yung cover. Ito, yung parang housing nung ating radiator. Okay, naikabit na natin yung bell, naikabit na natin yung pan, tapos naikabit na rin natin yung mismong radiator. Ngayon naman, i-check na natin yung mga tubo kung naibalik na natin ng maayos lahat. Kasi may 3 tubo tayo na tinanggal. Isa dito, tsaka isa dito. Itong isa, hindi ko pa nakakabit. Ngayon pa lang. Okay. Okay. So, ayan. Naikabit na natin lahat. Naikabit na natin yung mga tubo. Ngayon naman, i-bolt na natin yung pinaka-radiator kasama yung kanyang casing. Okay, na-bolt na rin natin yung 4. Tapos ngayon, ang next step natin, lalagyan na natin ng coolant. Saktong-sakto lang yung 500 ml na coolant natin, top 1. Okay, ito, pinower up ko na yung motor, in-start ko na siya. Ngayon, checkin natin yung coolant kung bumubula, kung may hangin. Okay, so far so good. Wala naman tayo nagiging problema dito sa ginawa natin. Okay naman lahat. Smooth naman lahat. Naikabit natin lahat ng maayos.
nilagyan natin ng coolant, nilagyan natin ng thread locker, yung mga tornilyo, tapos naigpitan natin na maayos yung magneto bell niya. Okay, Germs, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ako na bahala dito. Ikakabit ko na lang naman yung cover nito. Dito na natin tatapusin yung vlog natin. Ngayon, kung gusto nyo magpa-service ng ganito, punta lang kayo dito sa JR Motorworks sa Shop 1 or Shop 2. Pero nandito ako sa Shop 2. Kung gusto nyo magpa-service ng ganito, PM lang kayo. Kaya magpa-schedule kayo. PM kayo sa Facebook page namin, JR Motorworks. Tapos sabihin nyo dun kung anong gustong service yung gusto nyo ipagawa dito sa amin para naka-prepare na kami pagdating nito. Dito naman sa magneto, prepared namin na umaga or yung may araw pa para napapatuyo pa natin ng maayos yung pintura ninyo. Kasi pag gabi na, medyo matagal na magpatuyo ng pintura. Unlike kasi sa powder coating, mas mabilis matuyo yung powder coating. Yung iba talaga nagpapa-powder coat. Pero kami dito, wala tayong powder coating service. So, ito lang yung kaya natin. Pintura, high temp lang yung ginagawa natin. Pag inyo na kayo naputol, may tumawag. So ayun, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, kung gusto nyo magpa-service ng kagaya nito, magneto cleaning, tapos magneto bell painting, palit coolant na rin. Ayun, message lang kayo. Ang package natin nito ay 850. 850 yung package natin para dito. Labor, pintura, tsaka coolant. So, tatlong item, 850 lahat. Ngayon, ang suggest ko lang sa inyo, mag-plan kayo ng medyo mahaba-habang oras para sa pagpapatuyo natin ng pintura. Kasi yung pagbabaklas, mabilis lang naman. May mga gamit naman tayo, may mga proper tool naman tayo. Ang pinakamatagal lang talaga yung pagpapatuyo ng pintura kasi paprimer natin, tapos papatuyuin, tapos coating, first coating, papatuyuin ulit, second coating, papatuyuin ulit. So siguro mga 2 oras ang allowance nyo para sa gantong service. Okay, so maraming salamat, Germs. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. Ingat, ride safe.